worker, mga kabombo, no? Isa hong worker, ito pong natagpuan sa loob ng pinagtatrabaho ang shop, no? Dito po sa Cagayan City, no? So, paano ho ba ito nangyari? Nasa ating linya na ho, no? Si Bombo Girlie Banyaga, ready na? Bombo Girlie, go ahead. Paano ba ito nangyari? Yes, Bombo Kervin, magandang araw. Bandang alas 6 nga ng umaga, October 28, 2025, ay natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng kanyang pinagtatrabahuan na nagsisilbi ring umanong tuluyan sa barangay Minante dos, Cagayan City. Kinilala ang biktima bilang si alias Bien, 25 anyos, tubong Masbate at 3 taon nang naninilbihan bilang machine operator sa naturang shop. Ayon sa salaysay ni Chris Darrell Duton, katrabaho at saksi sa nangyari, pasado alas 7:30 ng umaga nang buksan nila ang shop at inakala umano nilang natutulog lamang si Bin, kaya't hindi muna nila ito pinansin. Ngunit nang mapansin nilang hindi na ito gumagalaw, sinubukan nila itong gisingin, subalit hindi na ito tumutugon. Nang lapitan daw nila ay malamig na at matigas ang katawan ng naturang biktima, kaya't inisip nila na kagabi pa ito namatay. Dagdag pa ni Duton, gabi ng October 27 ay nagiinuman pa umano sila at masaya pa raw si Vin dahil nakaplano na itong umuwi sa kanilang probinsya ngayong araw. Ganito ang bahagi ng panayam kay Chris Darrell Duton. Nakakuan naman na, nakaganyan, nakadapa siya. Tapos sinasabi ko, Vin, gising ka na, uwi ka pa mamaya, sabi ko sa kanya. Tapos nung kante, hinayaan ko muna. Iinom akong tubig, tinitignan ko yung katawan niya, hindi humihinga. Bumalik ako, nawakan ko yung dito sa may kamay niya, siyempre black pa yung nakakawak ko ng black. Yun, tigas naman na din. Kami ng Red Doors din din. Mga ilang bote po ng Red Doors? Isa lang naman yung nainom niya daw din. Kasi nagkatapos kong naubos yung isa, umuwi na ako. Dalawa na lang sila ni boss ko na iwan. Hindi ko alam, siyempre nag-usap naman, kaya siguro nagpauli para makausap niya na babahali ng pera at uuwi siya. Hindi ko Ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ni Bien at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag kung may foul play na sangkot sa insidente habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. At yan ang ating ulat mula rito sa lungsod ng Cagayan. Ako si Bombo Girlie Banyaga and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. DZNC. Bombo Girlie, no, pagdating dito sa nasabing biktima, wala bang inuuwian ito na bahay? Diyan lang ba sa shop natutulog? Yes, Bombo Kervin, ayon nga dito sa mga nakausap nating katrabaho nitong si alias Vin, Bombo Kervin, sinabi nila na dahil nga tubong Masbate, etong biktima natin ay dito na daw naninirahan etong biktima natin at wala siyang kasama dito sa mismong tinutuluyan niya, Bombo Kervin. Dito lang sa may likod ng shop mismo, Bombo Kervin, kung saan nga siya natagpuan. Oo. So talagang itong nasabing victim ay ano yan? Siyempre, when it comes sa foul play, sabi mo, iniimbestigahan pa. So, ano yan? May mga nakita ba na something na palatandaan na siya ay mayroong sugat or may strangulation sa lugar? Or talagang naturally na nakatulog tapos biglang binawian na lang ng buhay ito? Yes, Bombo Kervin, kanina nga sa pagpunta din natin dito sa mismong shop ay wala namang nakitang kahit anong sign ng foul play, Bombo Kervin. Dahil nga Yes, Bombo Kervin, wala namang kahit anong sign, Bombo Kervin, dahil nga ito ang sabi nitong kasama sa trabaho nitong si alias Vin, Bombo Kervin, ay first time daw umano nilang nakita siyang nakadapa na nakatulog, Bombo Kervin, at kaya medyo nagtaka na daw sila nung nakita nilang hindi na humihinga at medyo nangingitim na nga itong katawan ni alias Vin, Bombo Kervin. Oo. Anyway, pagdating dito sa nasabing victim, Bombo Girlie, no? Kagabi wala namang anything na nababanggit siya or sa panig naman ng mga nakainuman niya, hindi naman sila nag-aaway-away kagabi.
Yes, Bombo Kervin, ang ayon nga dito sa mga unang nakasaksi, Bombo Kervin, nakasama rin niya kagabi sa inuman, Bombo Kervin, ay wala naman daw umanong kahit anong problemang nabanggit sa kanya itong sa kanila, si alias Vin, Bombo Kervin, at sobrang saya pa nga daw nito at medyo ipinagmamayabang pa nga niya na uuwi na siya sa kanilang probinsya, Bombo Kervin, dahil almost 3 years din siyang nagstay dito dito nga sa lungsod ng Kawayan, at pag-uwi nga daw niya dito, Bombo Kervin, at masayang-masaya daw talaga siya, kaya hindi daw nila inaakala at hindi nila inaasahan na paggising nila ng umaga ay ganito na nga ang mangyayari, Bombo Kervin. Sige, maraming salamat Bombo Girlie Banyaga sa yung report mula ho rito sa Kawayan City.